Test 2. 9 to 10. Sabi dito, gumuhit ng masayang muka kung tamang pasya ang ginawa ng tauhan. Kung mali, gumuhit ng malungkot na mukha. Number 9. Hindi pinayagan ng mga magulang si May na sumama sa kamag-aral sa pagpunta sa palengke dahil sa kalagayan natin ngayon. Tumakas si May at sumama sa kamag-aral. Malungkot po. Number 10. 5 piso na lamang ang pera ni Aiden. Pinauutang siya ni Dayan para makabili ng gusto niyang laruan. Hindi umutang si Aiden, sa halip ay nagpasalamat siya sa kagandahang loob ng kanyang kaibigan. Masaya. Test 3. Ito ay 11 to 15. Babasahin ko ang anekdota at sasagutin mo yung mga tanong at pipiliin ang titik ng tamang sagot. Pagkatapos kong basahin ang anekdota, naintindihan? Opo. Anekdota sa buhay ni Jose Rizal. Isang umaga, kaming mag-anak ay nag-aagahan. Si Pepe noon ay may gulang na 2 taon lamang. Sinabi niya sa aming ina na nais niyang matutong bumasa ng abakada. Datapwat, ang tugon ni inay, hindi pa sapat ang taglay niyang gulang upang matupad ang gayong hangarin. Si Pepe nagpumilit kaya't sandali munang ipinakilala sa kanya ni ina ang bawat titik. Hindi siya tumigil sa pagkilala sa mga titik at manaka-naka ay nangangailangan siyang magtanong. Pagkatapos ng mga 2 oras, ang lahat ng titik ng abakada ay natutuhan niyang basahin. Kaming magkakapatid, pati ng aming mga magulang ay labis na namangha sa gayong katalinuhan ni Pepe. 11. Sinong Pepe ang tinutukoy sa anekdota? A. Andres Bonifacio. B. Jose Rizal. C. Emilio Aguinaldo. D. Diego Silang. Anong letter? Anong titik? B. Ilang taon si Pepe nang ninais na niyang matutong magbasa ng abakada? A. 4. B. 3. C. 5. D. 2. Dalawa po. Aling bahagi ng anekdota ang kapupulutan ng aral? A. Ang pagtitiyaga ni Pepe na matutunan ang pagbasa ng abakada. B. Ang kabutihan ni Pepe. C. Ang kasipagan ni Pepe. D. Ang pagmamahal ni Pepe sa kanyang pamilya. Ano ang naging wakas ng kwento? A. Ang kanyang kapatid ay tumulad sa kanya. B. Ang kanyang pamilya ay namangha sa kanyang ipinakitang katalinuhan. C. Ang kanyang buong pamilya ay nagpunta sa kanilang probinsya.
D. Ang kanyang magulang ay labis na nalungkot. D. 15. Alin sa mga katangian ng anekdota ang taglay ng kwento? A. Kawili-wili. B. May aral. C. May iisang paksa lamang. D. Lahat ng nabanggit na sagot. Yung C. Okay. Second, Quarterly sa Pilipino po. quarterly. Hello, fellow warriors. For Ah. today's vlog, mag-exam po tayo. Ay, Samahan niyo ako. magpiperiodical test. Okay, ready na? Ready na po. Okay, makinig sa panuto. Okay? Isulat sa patlang ang titik A o A kung ang ipinapahayag na pangungusap ay anekdota at titik T naman kung tala-arawan. Okay? Titik A o Okay? A kung ano anekdoto. Other B ay di ano tintala naman. Okay. Number 1. Ito ay nakasulat o nakaayos ng sunod-sunod na ayon sa petsa o araw na sumusunod sa kalendaryo. Tala naman. D. Number 2. Ang pagsusulat nito ay parang pakikipag-usap sa isang tao na maaari ring bigyan ng pangalan na parang isang tunay na tao o ang sinusulatan. A o T. D. Ang pagsulat nito ay dapat maging makatotohanan ng paksa. D. May pagkaseryoso ang mga pangungusap na ginagamit dito. D. Ang pangunahing layon nito ay makapaghatid ng isang magandang karanasan na kapupulutan ng aral. A. Ito ay ginagamit upang hindi makalimot at magkaroon ng mga listahan ng mga nagawa na, mga saloobin at iba pang mga pangyayaring nagdaan. A. Ito ay isang kalipunan ng mga bugtong-bugtong o bahabahaging mga sulatin. D. Ito ay maikling salaysay ng ilang kawili-wiling insidente o pangyayari. Yung ano. Dito na tayo sa test 6. Sumulat ng isang anekdota na nagpapahayag ng pagpapakilala ng iyong sarili. Ito ay may katumbas na 10 puntos o 10 points. Magbigay ka, ano yung title ng iyong anekdota? Gusto mo?
anekdota ni Jacob. Okay. Start na. Aba. Ano muna yung anekdota sa pagkakaintindi mo? Yung kapupulutan ng aral. Ano pa? Meron pa? Nagpapayag ito ng totoo nangyari. Okay. Start na tayo. Sabihin mo lang. Isusulat ko na. Nung una, ng isang araw, pwede ako magsabi ng taon. Pwede naman. Noong 2016, pumunta Relax. tumula si Jacob ng wikang Pilipino. Nagpakilala na siya po. Ano po yung tapos natulog siyang dumula ng 6 years pa lang siya. Tinuruan po siya na magdala ng kanyang nanay. Nang sila tungkol sa nutrition month. Pause ka muna. Relax. Ang aking ina ang Nagtulog sa akin na tumula. basahin ko muna. Ulitin ko muna sa'yo, ha? Anekdota ni Jacob. Noong 2016, tumula ako ng wikang Pilipino. Ako'y nagpakilala. Natuto akong tumula noong ako'y 6 na taong gulang pa lamang. Ang aking ina ang tumulong sa akin at nagturo na tumula. Ano ba? At saka nung sabi nito ako, marunong na akong tumula. Tumali ako sa At noong ako'y 7 nito 7 taong gulang. Relax. At noong ako'y 7 taong gulang, natuto Ako tumula
Tama? Hindi ba? Ano? Yung sinali ba ako sa, ano, sa contest? Ulitin. Sabi mo, at noong ako'y 7 taong gulang, natuto akong Tumula ng English. mula ng English. At sumali ako sa contest. Sumali ako sa contest. O patimpalak. Meron ka pang darigdag? At nanalo ako ng third place. Ano pa? Sabi mo sa anekdota na nakakuha ng aral. Ano yung magandang panapos dito sa anekdota mo? Bilang isang bata, ano ang mga idadagdag mo dito? Relax. Relax. Yung ano, hindi ako sumuko nung nag-cheating. Wala pa lang ako ng pagtitila. Ano pa? At hindi ako huminto hanggang sa matutunan ko. Okay na yan? Aba.